Matapos iwanan ng asawa, kinalimutan na rin ni Lucian Javier ang pangarap niya na magtayo ng sariling resort. Ilang taon niyang sinikap na buuin ang sarili hanggang sa wakas ay maghilom ang sugat ng nakaraan. Nang sa wakas ay nangyari yon, tinupad niya ang pangarap niya noon pa man na magkaroon ng sarili niyang resort. Bumili siya ng isla. Ang kaso ay may mga nakatira pala roon. Kaya naman, kailangan niya itong puntahan upang personal na makausap ang mga taga roon. Hindi niya alam na makilala niya doon ang dalawang taong mahalaga sa kanya. Isang batang lalaki na may malaking koneksyon sa kanya. At isang babae na magpapalambot sa akala niya ay bato niya ng puso. Tita, sabi po ng mga kalaro ko, papaalisin na raw po tayong lahat dito kasi bibilhin na raw po dito. Totoo po ba yun? Hindi pa sigurado, pero huwag ka mag-alala. Kung sakaling mang paalisin nga tayo dito, hahanap agad ako ng malilipatan natin. Pero tita, ayoko pong umalis dito. Maluha-luha ng mga mata ng kawawang bata. Hindi po bang sabi niyo ni Lola, dito po ako iniwan ni Mama? Ayoko pong umalis dito. Malungkot niyang hinaplos ang buhok nito. Gagawa tayo ng paraan. Huwag kang mag-alala. Maraming galit at nadismaya matapos sabihin sa kanila na may bibili ng araw sa lupain na kinatitirikan ng mga bahay nila at kailangan na nilang umalis. Ngunit wala naman silang magawa dahil lumabas ang totoo na lahat sila ay nakikitira lang doon. Sa totoo lang, hindi na rin alam ni Vespera kung anong gagawin. Dito na kasi siya lumaki. Buong buhay niya ay dito lang umikot. Hindi siya umalis ng isla. Ang nasa isip niya noon, dito na rin siya tatanda at mamamatay. Ngunit ganito ang nangyari. Wala silang ibang mapupuntahan. Wala silang mga kamag-anak. Matanda na rin ang lola niya at sobrang bata pa ni Elian. Mahirap na muling magsimula. Tita, tita! Malakas na pagtawag ni Elian habang abala siya sa pag-aayos ng paninda niyang mga kakanin. Bakit ka nagmamadali, Elian? Anong nangyari? Dumaong na po ang barkong sinasakyan ng bibili dito. Pwede po ba akong pumunta? Gusto ko po siyang makita, tita. Halos hindi makagalaw si Vespera sa kanyang narinig. Ngayon na nandito na ang bibili. Ibig sabihin ay palapit na rin ng palapit ang pagpapaalis sa kanila. Pupunta rin naman ako doon. Sumubay ka na sa akin. Nilapitan nila ang kanilang lola na nakaupo sa may pintuan at nakatanaw sa malayo. Kitang-kitang lungkot sa mga mata nito. La, gusto niyo rin po bang sumabay sa amin? Hindi na mga apo. Dito na lang ako. Binili na ni Vespera ang pamangkin na huwag masyadong mabilis ang takbo pero hindi ito nakinig, lalo na nang makita ang mga kalaro. Kitang-kita nila ang kulay puting yate na nakadaong. Maraming mga taong nasa baybayin at naghihintay na bumaba ng negosyanteng nagmamay-ari nito. Sa kabilang banda, inis na inis si Lucian dahil nawala ng signal ang cellphone niya at hindi niya natapos ang pakikipag-usap sa head engineer. Pasensya na sir, hindi rin po nabanggit sa akin na mahina po palang signal sa lugar na to. Sabi ng sekretary ni Lucian. Galit na bumaling si Lucian sa baybayin. Bakit ang daming tao? Sila pong mga nakatira sa lugar na to. Siguro sinabi po sa kanila na darating kayo, kaya nag-aabang po sila. Kunot noong tiningnan ni Lucian ang mga tao. Hindi siya na-inform na ganito pala karaming mga nakatira dito. But looking around the place, maganda nga ito para sa pinaplano niyang business. Makalipas ang ilang sandali, nagpa siya ang mayaman na negosyante na bumaba na. Ang mga taong nag-aabang sa baybayin ay halatang namangha nang ang binata ay bumaba mula sa malaking yate. Karamihan kasi sa kanila ay iniisip na matandang gahaman ang bibili sa lupain. Hindi ganito kabata at kagwapo. Ang ilan sa mga dalagang nag-aabang na noong nakaraang araw lamang ay galit na galit, ngayon ay kilig na. Tinanggal ni Lucian ang suot na shades kasabay ng paglapit ng punong barangay sa kanila. Mr. Javier, maligayang pagdating! Magalang nitong bate. Tumango lamang si Lucian at muling tumingin sa mga tao roon. I came here para personal kong masuring buong lugar. Sir! May isang lalaking naglakas loob magsalita.
Hindi na po ba magbabagong pasya nyo? Paalisin nyo na po ba talaga kami sa lugar na to? Baka pwede pa naman pong magbagong pasya nyo. Oo nga po, sir. Sang-ayon ng isa pang babae. Ayos lang naman po kung bibilhin yung lugar na to pero baka po pwedeng wag nyo na kami paalisin. Sa lugar na ito na kami tumanda at ang plano ng karamihan, dito na rin palaki ng mga anak at apo nila. Isa pa, wala rin po kaming ibang malilipatan. Dahil dito na talaga kami isinilang at tumanda. Kunot na ot halatang inis ang itsura ngayon ni Lucian habang nakikinig sa hinaing ng mga tao. Napansin niyo ng sekretary kaya ito ang nagsalita. Hindi nyo po kailangan na mag-alala. Magbibigay naman ng sapat na panahon si Sir Lucian para makahanap po kayo ng malilipatan. Hindi niya kayo paalisin basta-basta. Habang nagpapaliwanag ang sekretary, natuon naman ang tingin ni Lucian sa isang babaeng nasa likod ng mga tao. Nakasuot ito ng puting balabal na pinalipad ng hangin. May dala rin itong bilao na hindi niya masabi kung anong laman. Napatitig dito si Lucian. Bahagyaring nangunot ang kanyang noo. Mukhang diwata ang babae. Ang ilan sa hibla ng kulot at mahaba nitong buhok ay pumapalid sa mukha nito. Biglang tumakbong batang nasa tabi nito. Hindi niya narinig ang boses ng babae dahil nilalamon niyo ng ingay ng ibang tao roon. Sinubukan nitong abutin ng batang lalaki ngunit sumiksik na ito sa mga taga roon. Tumakbong batang lalaki palapit kay Lucian. Humawak ito sa suot niya at nakangiti siyang tiningala. Nakadungaw lang siya sa bata at hindi makagalaw. Maging si Secretary Aldi ay natigilan din habang nakatitig sa bata. Hello po! Masiglang bati ng bata. Ay, Naisatinig ni Lucian. Bahagyaring nagsalubong ang kilay niya habang nakatitig sa mukha ng bata. Mamula-mula ang pisngi nito dahil siguro sa init at pinapalid din ng hangin ang buhok nito. Si Lucian ang tipo ng tao na hindi talaga mahilig sa mga bata. Pero sa mga sandaling ito ay hindi niya magawang itulak ang bata palayo. Sa halip, dahan-dahan siyang umuklo para kahit papano mapantayan niyang mukha nito. Maging si Aldi ay nagulat sa ginawa ng boss. anong pangalan mo? Elian? Tawag ng babae na nakalapit na rin sa kanila. Hinawakan nito sa kamay si Elian at halatang natatakot na napatingin kay Lucian bago muling tiningnan ang bata. Anong ginagawa mo? Bakit bigla ka nalang tumatakbo? Tita, tatanungin ko lang po sana si Sir kung gusto niya po bumili ng tinda mo. Saka lang siya napatingin sa dalang bilao ng babae at nakita na kakaninang laman nun. Hindi na dapat, nakakaya sa kanya. Saway ng babae, saka ito tumingin kay Lucian na may bahid ng takot. Pasensya na po kayo sa pamangkin ko, sir. It's okay. Sagot ni Lucian bago siya tumuwid ng tayo. And I am also interested. Po? Sa paninda mo, I'll buy it. Hindi makapaniwalang babae sa narinig. Talaga po? Yeah, Aniya bago binalingan ng sekretary na di rin makapaniwala. bumili ka rin ng para sa kapitan. Gulat man, tumango ang sekretary niya sa kakinausap ang tita ni Elian at sa huli, binili rin ito ang lahat ng paninda. Hinawakan naman ni Elian ang kamay niya kaya napatingin uli siya sa bata, habang ang babae napatingin din sa mga kamay nila. Salamat po, Sir! Sabi ng bata. Ngumiti si Lucian. Sa totoo lang, nakakapagtaka rin kung bakit ang gaan ng loob niya sa batang ito at hindi siya naiinis na hinawakan siya nito. For the past years, kinaiinisan ni Lucian na hinawakan siya ng iba. Kahit nga ang sarili niyang pamilya ay hindi niya hinahayaan na hawakan siya. Pero hindi niya maatim na tabigin ng maliit na kamay ng bata. Marami po talaga mga nakatira dito. Kabilang na ang pamilya na batang si Elian. At karamihan sa kanila ay wala nang ibang malilipatan. Sabi ng mga kapulong ni Lucian. Pero interesado pa rin akong bilhin ang lugar na to. Maganda ang lugar at sakto para sa plano ko negosyo. Nakausap ko ng may-ari. Nakahanda na rin ang kontrata. Tumangong kanyang mga kapulong. Naintindihan po namin yun, sir. Nasabi niyo na ba sa mga taga ritong tungkol doon? Naipaliwanag na po namin sa kanila at yun nga po. Humihingi sila ng konting palugit.
Kasi wala pa raw po silang mga malilipatan. Lalo na pamilya ni Elian. That kid. Anong trabaho ng mga magulang niya? Wala po magulang ang batang yon. Ang lola at tiyahin niya lang ang nagpapalaki sa kanya. Kung ganon, anong hanap buhay nila? Si Vespera at tiyahin ni Elian. Nagtitinda ng mga kakanin habang ang lola naman nila ay isang manghihilot. Yun ang hanap buhay nila. Matagal na ba silang nakatira dito? Ang lola nila ay isa sa pinakamatagal nang naninirahan dito, sir. Is that so? At wala silang pamilya na pwede nilang malapitan? Ayon kay Lola Miranda, wala raw po silang mga kamag-anak. How come? Hindi rin po namin alam. Kunot noo si Lucian habang ang mga kamiting nila ay nagkatinginan. Pero wag po kayong mag-alala, sir. Kakausapin ko po ulit sila para po makahanap na sila ng malilipatan. Bibigyan ko na isang taon ng mga tao rito para humanap ng pwede nilang malipatan. Sa tingin ko ay sapat na panahon na yon. Aba opo, sir. Tingin po namin ay sobra-sobra na rin po yon. Sabihin niyo sa kanila na bibigyan ko sila ng sapat na panahon para makahanap sila ng maayos na malilipatan. Kung nakaalis na sila, saka ko lang din pasisimulan ng construction na ipapatayo kong resort dito. At ang iba sa kanila ay maaaring pumasok ng trabaho ron. Maraming salamat po sa pag-unawa, Mr. Javier. Malaking tulong din po ang alok mong trabaho sa mga taga rito. Tumango na lamang si Lucian at hinayaan ng sekretary niya na ang makipag-usap. Dahil malayo ang hotel sa lugar na ito, sa isang cabin pansamantalang tumuloy si Lucian. Maayos ang cabin na yon at may sapat na pasilidad. May aircon at meron ding wifi. Ang sekretary niya ang nag-ayos noon dahil kailangan niyang manatili rito ng 1 linggo. Tahimik sa lugar na to, sir. Sabi ni Tandang Ignacio habang sinasamahan siyang maglakad sa tabing dagat. Sir! Pareho nilang nilingon ang pinanggagalingan ng maliit na tinig at nakita si Elian na tumatakbo palapit. Malayo na ito sa tiyahin nitong tinatawag ang bata. Sir! Tawag nitong muli nang makalapit. Bakit nandito kayo? Namamasyal lang ako. Ikaw? Saan kayo galing ng tita mo? Magagabi na. Sumama po kay Tita Mamalengke. Bumili po kami ng ulam. Tiningnan niya ang tiyahin nitong nakalapit na rin sa kanila. Muli lang siyang tumingin kay Elian nang hawakan nito ang kamay niya. Gusto niyo po bang pumunta sa bahay po namin, sir? Masarap pong maglutong tita ko. Ngumiti siya sa mabait na bata. Sa susunod na lang siguro. May dinner din kasi ako mamaya kasamang mayor ng lungsod. Ganun po ba? Sa susunod po, punta po kayo sa bahay namin. Sure. Tugon niya bago tiningnan ng tiyahin nito. Kahit simple lang ang suot, maganda pa rin talaga ito at tila hilig nitong magbalabal. Kulay pink naman ang kulay ng balabal nito ngayon. Pasensya na po kayo sa pamangkin ko. Madaldal po kasi talaga siya. Wika ni Vespera. Ayos lang. Natutuwa naman ako sa pagiging madaldal niya. Sandali itong sumulyap sa kasama niya sa kamuling tumingin sa kanya. Kung pupunta po kayo sa amin, sabihin niyo lang po sa akin nang makapagluto po ko. Sa totoo lang, wala naman talagang plano si Lucian na pumunta sa bahay ng mga ito. Sinabi niya lang yon kanina kasi ayaw niyang nalulungkot si Elian. Pero ngayon na nakikita niyang excitement sa mga mata ng bata at ganoon din sa tiyahin nito, naisip niya na hindi naman siguro masama yon. Maybe the day after tomorrow. Pupunta ako. Sabi niya kay Vespera. Sige sir, magluluto po ako. Tumango siya bago tiningnan si Elian na halos kumikinang na mga mata habang nakatingin sa kanya. Hindi na po ako makapaghintay na pumunta ka po sa amin. Ngumiti siya, habang humawak naman si Elian sa kamay ng tiyahin nito. Pero kailangan na po muna naming umalis. May assignment pa po kasi ako. Tsaka nag-aantay po sa amin si Lola sa bahay. Mag-aaral kang mabuti. Binilik niya rin ang tingin kay Vespera na nahihiyang tumango at nagpaalam na sa kanila. Mabait po talagang mga yun, sir. Halos lahat ng mga tao rito gustong-gusto na pumupunta sa bahay nila. Sabi ng tandang.
I can see it. Sabi niya habang tinatanaw ang papalayong bulto ng dalawa. Nasaan ang asawa ni Vespera? Gusto rin kaya na magtrabaho sa ipapatayo kong resort? Po, wala pang asawa si Vespera. Wala rin niyang nobyo. Oh, really? And for some reason, nakaramdam siya ng tuwa sa kanyang narinig. Hindi nakatulog ng maayos si Lucian sa unang gabi niya roon, kaya maaga siyang gumising kinabukasan. Nasa kabilang cabin ang sekretary niya at siguro'y natutulog pa, kaya hindi niya ito inabalat, naglakad-lakad na lang siya sa tabing dagat. Sa lugar na ito ang unang magiging resort ni Lucian. Bagaman matagal niya ng pangarap ang magkaroon ng sariling resort, ngayon niya lang ito na isa katuparan. Meron siyang dahilan kung bakit matatag niyang tinakasan ang pangarap na ito. It was because of his ex-wife. College pa lamang sila ni Amira noong naging magkasintahan sila. It was a very healthy relationship. Sabay silang nangarap at sabay ding nagtapos. Nagtagal ng ilang taon ang relasyon nila bago kinasal. Kailangan kasi muna ni Lucia na mag-focus sa training dahil siyang magmamana ng negosyo ng mga magulang. Noong sa wakas ay naisakatuparan niya na ang pangarap ng kanyang magulang, saka naman sila nagpakasal. Subalit 2 taon lamang mula nang sila ay ikasal, nalaman niya rin ang totoo, na matagal na pala siya nitong niloloko. Habang abala siya noon sa training niya sa pamamahala ng negosyo ng kanilang pamilya, meron na pala itong ibang kalaguyo. Sa totoo lang, sa sobrang pagmamahal niya noon kay Amira, handa siyang magbulag-bulagan. Handa siyang tanggapin itong muli at kalimutan na minsan siya nitong pinagtaksilan. Ngunit sa araw ng kanilang wedding anniversary, sumama ito sa ibang lalaki. Iniwan lang nito sa bahay nila ang divorce paper na may pirma na nito. Wala man lang pasabi na iiwan na siya nito. Matagal na panahon niyang pilit na binuong sarili. Kinalimutan niya ang pangarap nila na magtatayo sila ng resort. Pinili niyang antayin ito para sana sabay pa rin nilang tuparin ang pangarap na yon. Pero hindi siya nito binalikan. Mahigit 8 taon na rin mula nang iwanan siya nito. Hanggang ngayon ay wala pa rin siyang balita kung nasaan ito. Pero hindi tulad dati, di na siya nag-aantay. Naghilom na ang sakit sa kanyang dibdib. Buong buo na ulit siya. Dahil nga sa wakas, naghilom na ang sugat na dulot nito. Naisip ni Lucia na siguro'y panahon na rin para isakatuparan niya ang pangarap niya na magkaroon ng sarili niyang resort. Vespera. Tawag niya sa dalaga nang makita itong nakaupo sa may tabing dagat at tila may pinupulot. Nilingon siya ng dalaga. Anong nangyari? Tanong niya pagkalapit dito. Naputol po kasing porcelas ko. Inahanap kong ibang kabibe para mabuo ko ulit. Napatingin siya sa kabibe na nasa kamay nito. Sa mga mata ni Lucian ay wala namang special sa mga kabibe na yon. It looks normal. Hindi rin naman mukhang mamahalin. Baka nga'y mabibili mo lang yon sa tabi-tabi sa halagang 20 pesos. Ganun pa man, base sa ekspresyon ni Vespera, mukhang napakahalaga para rito ng porcelas na yon. I'll help you. Salamat po, sir. Tinulungan niya itong hanapin ng mga kabibe. Madali lang naman yung ma-distinguish kasi may paint ang mga yon. Ang problema lang, abot sila ng alon kaya posibleng tinangay na ito. Nilalamig ka na. Puna niya dahil kapansin-pansin ang panginginig nito at basang-basa rin. Marahil ay nag-swimming ng ganito kaaga. Ngayon niya lang din ito nakita na walang balabal sa ulo. Pero ganun pa rin, sobrang ganda pa rin nito. Ayos lang po ako, sir. Sanay naman ako dahil madalas po talaga akong lumangoy bago pa man sumikat ang araw. Paliwanag nito habang abala pa rin sa paghahanap ng kabibe. Your bracelet. Sobrang mahalaga ba yun para sa'yo? Sandali siya nitong sinulyapan at tumango. Opo. Regalo yun sa akin ni Elian nung karawan ko. Mula noon ay hindi ko na yun hinubad. Sigurado akong magtatampo siya kapag nakita niya na hindi ko na yun suot. Dahil sa narinig, agad niyang sineryosong paghahanap sa ibang nawawalang kabibe. May nahanap siyang 2 at binigay niya yon kay Vespera. Binilang naman ito kung ilan ang nahanap nila. Kompleto na ba? Kulang pa po ng isa.
Pero sa tingin ko, malabo na nating mahanap yun. At baka tinangay ng alon. Gagawan ko na lang po ng paraan mamaya. Tumango siya at muling pinagmasdan ng dalawa. Halatang pinapahalagahan talaga nitong anumang bagay na binibigay dito ng pamangkin nitong si Elian. Naisip ni Lucia na napakaswerte ng bata at may tita itong ganito. Hindi kasi naranasan ni Lucian ang ganon sa mga kapatid ng kanyang ama. Malaki kasing galit at inggit ng mga ito sa kanyang magulang at yun ang sumira sa kanilang relasyon. Kailangan ko na pong bumalik sa bahay, sir. Baka gising na pong lola. Maghahanda pa po kami ng ititinda ko mamaya. Tumango siya rito at pinagmasdan nitong maglakad palayo sa kanya. Pero bago pa man makalayo, nilingon siya nito. Mag-ingat po kayo, sir. Huwag po kayong lalangoy at baka lumakas bigla ang alon. Tumango at nagpasalamat siya sa dalaga. Napangisi rin siya sa bili nito sa kanya. Paano nagawa siya nitong bilinan ng ganon gayong ito naman ang nag-swimming dito ng ganitong oras? Dahil tumataas na rin ang araw, hindi siya umalis doon at sa halip pinili niya na hanapin pang nawawalang isa pang kabibe. Hindi niya rin alam kung bakit niya ba ito ginagawa. Siguro dahil sa ekspresyon ng dalaga kanina at alam niyang sobrang mahalaga para kay Vespera ang bracelet na regalo. At siguro nga, naawa na lang din sa kanyang alon kaya tinangay nito pabalik sa mga paa niya ang isa pang nawawalang kabibe. Napatingin siya sa sarili nang mapulot niya yon sa katinapat sa pasikat na araw. I'll give it back to her. Muling may mga kasama si Lucian para sa lunch at naimbitahan siya para sa isang event kasi fiesta raw pala ng kalapit na barangay sa sumunod na araw. Napadala na po ang mga papeles na kailangan mong pirmahan, sir. Inaayos ko na rin po sa cabin nyo. Kaya buong maghapon, ang ginawa niya lang ay ang magtrabaho sa loob ng cabin niya. Saka lamang siya nagpasya na lumabas nung nakita niyang palubog na ang araw sa labas. Sir! Nakangiting pagtawag ni Vespera nang makita siya nito. Muli siyang napatitig sa dalaga na tumakbo palapit sa kanya. May suot ulit itong asul na balabal at mahaba rin ang bestida. Sa kabila ng pangmanang nitong kasuotan, litaw pa rin talaga ang kagandahan ng dalaga. Kung tutuusin, ay kamukha nga nitong Mama Mary. Mabuti naman at nakita kita, sir. Hinahanap mo ko? Opo. Saka may kinuha ito sa basket na dala. Isang supot na inabot sa kanya. Itinabi kita ng paninda ko bilang pasasalamat sa pagtulong mo sa akin kanina sa paghahanap. Napatingin siya sa magkabilang pulso nito, ngunit hindi niya pa nakita ang bracelet doon. Nabuo mo na ba ang bracelet mo? Hindi pa. Mamaya ko palang bubuuhin ulit. Kinapkap niya ang kabibe sa kanyang bulsa at inabot sa dalaga. Gulat itong napatitig doon. Hinanap mo pa rin pala? Tinangay ng alon papunta sa mga paa ko. Siguro alam nilang mahalaga para sa'yo at kay Elian. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang genuine ng ngiti ng dalaga. Maraming salamat, sir! Nakatitig ngayon si Lucian sa supot na binigay sa kanya ni Vespera na nilagay niya sa mesa. Kanina niya pa iniisip kung bakit hindi mawala-wala sa isip niya ang magtita, lalo ng batang si Elian. Napakagaan ng loob niya sa batang yon na para bang matagal na silang magkakilala, gayong kahapon lang naman siya dumating dito. Tila ba nagkaroon agad ng puwang ang batang yon sa puso niya. Mukhang napapalapit kayo sa negosyante na yon, Vespera. Wika ni Lola Miranda sa mga apo. Inaayos ni Vespera ang mga rekados para sa lulutuin niyang ulam bukas sa pagbisita ni Lucian sa kanilang bahay. Mabuting tao po siya, Lola. Nagkamali lang po ako nung isipin na masungit siya at walang puso. Sagot ni Vespera. Oo nga po, mabait po si sir. Sang-ayon agad ni Elian. Binili niya nga po lahat ng paninda ni tita. Tsaka po, mabait po siya sa akin. Bahagyang tumango si Lola Miranda. Kung sa bagay, binigyan niya tayo ng sapat na panahon para makahanap ng bagong matitirhan. Ayon sa mga haka-haka ng mga nagpahilot sa akin, pinagpaliban niya raw ang pagtatayo ng resort dito para mabigyan ng sapat na panahon ng mga taga rito. Hindi po ba napakabuting tao niya?
Gusto ko po siya, Lola. Sana po hindi na umalis si Sir Rito. Mahinang natawa si Vespera sabay haplos sa buhok ng pamangkin. At kahit hindi pa siya umalis dito, tayo naman ang kailangang umalis. Pero mabibisita pa rin po natin siya kung nandito siya. Pero kung bumalik siya sa Maynila, hindi po natin siya mapupuntahan. Kung sa bagay, gusto ka na rin tuloy makita sa personal ang Sir Lucian na yan at nang malaman ko kung bakit agad niyang nakuhang loob ni Elian. Ngumiti na lamang si Vespera sa kaniluno kung anong nais sabihin. Samantalang, kinabukasan, dahil sa sobrang abala, nakalimutan na ni Lucian na sabihin sa magtita na hindi tuloy ang bisita niya sa mga bahay nito. Naaalala niya na lang yon noong pabalik na sila ng isla. Fuck! Mariing mura ni Lucian habang sapong noo. May problema ba, sir? Nakalimutan kong sabihin kay Vespera na di ako makakapunta sa kanila. Siguro inaantay nila ako. Pero higit na, mas nagulantang si Aldi sa nalaman. Bibisita po kayo sa kanila? Yeah, I promised Elian. Shit! Sa dami ng pwede kong makalimutan. Bakit yun pa? Pagdating nila sa kanyang cabin, hindi niya inaasahan na makikita roon si Elian na naghihintay sa kanya. Elian! Mabilis siyang lumapit sa bata at umuklo sa harapan. Tumingin ito sa mukha niya at nanikip ang dibdib niya nang makita na naiiyak na ito. Nagsinungaling ka. Hindi ka pumunta. I'm sorry. Hinawakan niya ang mukha nito. I'm really sorry. Kasalanan ko. Hindi ko nasabi sa inyo ng tita mo na may iba akong lakad. Lalo naman itong naiyak. Nagluto si tita. Naghihintay po si Lola. Ngayon na mas marami ng luha sa mga mata nito, lalo lang nadurog ang puso ni Lucian. Gusto niyang pagalitan ng sarili ngayon dahil pinaiyak niya ang batang ito. I'm sorry, baby. Masuyo niyang pinahid ang luha sa pisngi nito gamit ang kanyang hinlalaki. Mabawi ako. Pangako. Kumarap si Elian at diretsong tumingin sa mga mata niya. Talaga po? Yes, pangako. Sagot niya at noong hindi siya nakatiis, niyakap niya ito. Kaya huwag ka nang umiyak. I don't like seeing you cry. Babawi ako sa inyo. Samantalang si Aldi ay naistatwa na sa kinatatayuan. Sa buong taon ng pagtatrabaho nito kay Lucian, ngayon lang nito nakita ang boss na ganito. Halos ayaw pa nga ni Aldi na ang boss niya talaga ang nakikita ngayon. Noong kumala sa yakap, pinunasan ulit ni Lucian ang mga luha ni Elian. Huwag ka nang umiyak, okay? Dahan-dahan na tumango sa kangumiti si Elian. Opo, sir. Bagyaring napangiti si Lucian. Pasensya na kung napaasa ko kayo, ha? Ayos lang po yun, sir. Hindi naman po nagalit si tita at ang lola. Ikaw, nagalit ka ba sa akin? Hindi ito sumagot at ngumuso lamang. Pero galit ka pa ba sa akin? Dahan-dahan na umiling si Elian kaya napangiti na siya. Pero babawi pa rin ako sa inyo para tuluyan ang mawala ang galit mo sa akin. Ngumiti namang muli ang bata sa katumango-tango. Elian! Sabay silang lumingon sa humahangos na si Vespera. Patakbo itong lumapit at puno ng pag-aalala na sinuring pamangkin. Ikaw talaga? Alam mo bang kanina pa kita hinahanap? Alalang-alala ako sa'yo. Lalo ng lola. Sorry po, tita. Hindi ba sabi ko sa'yo huwag kang lalayo sa bahay natin? Paano kung may masamang nangyari sa'yo? Ha? Sorry na po, tita. Dahil naghihisterya pa rin, niyakap ni Elian ang mga binti ng tiyahin para pakalmahin ito. Tita. Pinag-alala mo ko, Elian. Akala ko kung saan ka na pumunta. Pasensya na. Wika ni Lucian kaya tiningnan siya ng magtita. Kasalanan ko kung bakit siya umalis at pumunta rito. Hindi kumibo si Vespera at puno pa rin ng pag-aalala ang muka. Hindi ko nasabi sa inyo na may iba akong lakad kaya hindi ako nakapunta. At saka lamang tumango si Vespera. Ayos lang po yun, sir. Nauunawaan naman namin.
Kahit ganun ang sinabi ng dalaga, pakiramdam ni Lucian ay hindi pa rin yun sapat. Pinaghintay at pinaasa niya ang mga ito. Nagluto pa si Vespera para sa kanya. Alis na po kami ng pamangkin ko, sir. Naghihintay na po sa amin ng lola. Paalam ni Vespera. Hinawakan ni Vespera ang kamay ng pamangkin at tumalikod na. Ngunit bago pa man makaalis, nahawakan na ni Lucian ang kabilang kamay ng dalaga, kaya natigil ito at nilingon siya. I'll make it up to you. Po? Sa nangyari kanina, mabawi ako. Ho? Hindi naman po kailangan. Ayos na po talaga yon. Tsaka hindi naman po kami umaasa na isisingit niyo pa kami sa schedule niyo. Kasi alam naman po namin kung anong sadya niyo rito. No, Pagputol niya. kayang-kaya ko kayong isingit sa schedule ko. Kaya babawi ako sa nangyari. Tiningnan ni Vespera ang kamay nito na hawak niya bago marahang tumango. Si Aldi na nasa gilid ay natutop na lamang ang bibig sa labis na pagkagulat sa nasaksihan. Kinabukasan ay hindi naman na nag-expect si Vespera na tutuparin ni Lucian ang sinabi dahil nga sa nangyari. Naisip ng dalaga na mas mainam nang hindi umasa para hindi rin sila nadidisappoint. Ngunit hindi nila inaasahan na sobrang aga pa lamang dumating na sa kanilang tahanan si Lucian, kasamang sekretary nito na may dalang napakaraming regalo. Tuwang-tuwa naman ang kagigising lang na si Elian at agad na humawak sa kamay ni Lucian, habang si Vespera naman ay hindi halos makagalaw sa kinatatayuan. Mabuti na lang talaga at nakaayos na siya bago ito dumating dahil nakakahiya naman kung naabutan siya nitong bagong gising. Ikaw na ba si Mr. Javier? Tanong ni Lola Miranda. Opo. Nagmano si Lucian sa matanda. Pasensya na po kung hindi ako nakarating kahapon. Ayos lang yun. Nabanggit naman sa akin ng mga apo ko na may mahalaga ka raw na pinuntahan. Pero, tiningnan ni Lola Miranda ang lahat ng pasalubong na dala. Pero bakit sobrang dami naman yata ng dala mo, iho? Pumunta po kami ng sekretary ko sa kabilang bahagi ng isla kagabi para mamili. Para po sa inyo ang lahat ng yan. Ano? Anas ni Vespera. Pumunta pa po kayo ron para riyan? Yeah, and it's not that far. Don't worry. Hindi malayo eh. Kabilang bahagi na ho yun ng isla. Hindi na po sana kayo nag-abala na pumunta doon. It's fine. Nakangiting sagot ni Lucian bago tiningnan si Elian na hawak pa rin ang kamay nito. Yumuko si Lucian upang mapantayan ang height ng bata. May mga binili ako para sa'yo. I hope you like it. Lumawak lalong ngiti ni Elian. Salamat po! Sabay-sabay na tayong mag-almusal. Wika ni Lola Miranda. Ihahanda ko lamang pong mesa. Mabilis na sabi ni Vespera. Sa totoo lang, kahit sinabi ni Vespera sa sarili na hindi siya aasa na pupunta nga sa kanila si Lucian sa araw na ito, dinamihan niya pa rin ang luto ng almusal. Just in case dumating ito. At mabuti na lang talaga yun ang kanyang ginawa. Sa hapagkainan ay nakikipagkwentuhan si Lola Miranda kay Lucian at sa sekretary nito habang si Vespera ay napapatitig na lamang kay Lucian at kay Elian na magkatabi. Ang closeness ng dalawa ay para bang sa matagal na talagang magkakilala. Nilalagyan pa ni Lucian ng itlog ang plato ni Elian at ito rin ang naglalagay ng ketchup. Kahit ang sekretary ni Lucian ay tila di rin makapaniwala. Pansin mo ba, apo? Sabi ni Lola Miranda habang nakatingin sila kay Lucian at Elian na nasa labas at binubuksan ng mga binili ni Lucian para rito. Ang alin po, Lola? Magkamukhang dalawa. Para nga silang mag-ama. Parehong kulay ng kanilang mga mata. Ganon din ang ngiti nila. Napatitig ulit si Vespera sa dalawa. At sa totoo lang, unang kita niya palang kay Lucian. Ang una niyang napansin ay ang pagkakahawig nito kay Elian. Parang ang ganda siguro isipin na mag-ama sila. Lalo pat mukhang magiging mabuting ama rin si Lucian sa kanya. Hindi naman po natin pwedeng sabihin yan, La. Baka may pamilya na si Sir Lucian sa Maynila. Hindi sila matutuwa sa ganyan.
May pamilya na kaya siya? Nilingon nila si Aldi na kalalabas lang din ng bahay dahil uminom pa ito sa kusina. Napansin itong nakatingin sila sa dalawa kaya lumapit ito sa kanila. Tingnan mong boss mo, iho. Tunay ngang isa siyang mabuting tao. Napangiti si Aldi habang nakatingin sa kanila. Ngayon lang po naging ganyan si Sir. Nakakapanibago nga pong makita siyang masayahin. Bakit naman? Hindi ba siya ganyang kasiyahan noon? Sa totoo lang hindi po. Kaya naninibago pa rin ako sa aking mga nasasaksihan. Nagtaka si Vespera. Pwede ba naming malaman kung anong dahilan at bakit sa tingin mo ay nagbago si Sir Lucian? Mahigit 8 taon na mula nang maghiwalay sila ng kanyang asawa. Iniwan siya nito ng walang pasabi o dahilan. Basta lang itong nag-iwan ng divorce paper at sumama na sa ibang lalaki. Mula noon, naupos na rin ang sigla at saya sa katawan ni Sir. Kung ganun ay wala siyang pamilya ngayon. Wala po. Hindi na po siya nagkaroon ng karelasyon matapos ang nangyari sa kanila ng dati niyang asawa. Kaya pala ganyan na lamang siya kalapit sa apo ko. Siguro minsan niya ring pinangarap noon na magkaroon sila ng anak ng dati niyang asawa. Siguro yun ang nga pong dahilan. Pero masaya po ako na sinabi ko sa kanya ang tungkol sa islang to. Dahil kahit papano bumalik ang sigla at saya sa kanya. Sa sumunod pang araw ay naging mas malapit si Lucian kay Elian at gayon din naman sa kanila. Ngayon nga ay magkakasama sila dito sa fiesta sa kabilang barangay. Silang tatlo lang ang magkasama dahil ang Lola Miranda ay piniling manatili sa bahay habang ang sekretary naman ni Lucian ay hinayaan din itong mag-ikot-ikot sa lugar. Saan man sila pumunta ay napapalingon sa kanila ang mga tao. Paano'y bago lamang sa paningin nila ang mukha ni Lucian. Makaago din ng pansin ang dating nito dahil bukod sa matangkad ay napakagwapo rin. Higit pa roon ay napapagitnaan nila si Elian at hawak nilang magkabilang kamay nito kaya para sila ngayong isang pamilya. Itong unang beses na ma-experience ko ang fiesta. Biglang sabi ni Lucian kaya napatingin dito si Vespera. Talaga po? Wala po bang fiesta sa Maynila? I actually grew up in US. Nung nakapagtapos naman ako, masyado kong nag-focus sa ibang bagay. I actually grew up in US. Nung nakapagtapos naman ako, masyado kong nag-focus sa ibang bagay, kaya hindi ko rin naranasan ang ganito. Kung ganun ay espesyal po palang araw na to. Huwag po kayong mag-alala. Ipaparanas po namin sa yung mga bagay na maaari mong maranasan sa araw ng kapistahan. Siyempre, maliban na lang sa away. Hindi rin kasi may iwasan ng mga ganon kapag ganitong may malaking pagtitipon-tipon. Pero wag kang mag-alala, sir. Masaya naman dito. Sayang at lumipas na ang fiesta doon sa barangay namin. Mas masaya pong fiesta doon. Maybe next year, I'll get to experience that. Halika, sir. Subukan natin ang mga laro. Sakay din po tayo sa rides mamaya. Sabi naman ni Elian. Sir, gusto mo bang masubukang laruin yan? Tanong ni Vespera habang nakaturo sa balloon dart. Tiningnan din yon ni Lucian. Wala akong ideya kung paano laruin yan. Tuturuan kita. Kinuha ni Vespera ang 3 dart saka tinuro kay Lucian ang mechanics ng laro. Sa unang subok ni Lucian, hindi tumama ang dart sa lobo kaya pareho sila ni Elian na natawa. This is hard. Reklamo ni Lucian. Tutulungan kita. Saad ni Vespera saka hinawakan niya ang kamay nito na may hawak na dart. Ilang segundo na nagtagpo ang kanilang mga mata. Bumilis ang tibok ng puso niya at tila bumagal din sa pag-ikot ng mundo. Nagiinit ang pisngi ni Vespera. Kung di niya narinig ang boses ng ilang taong pinagtitinginan na sila, baka tuluyan na siyang nahigop ng nakakalunod na titig ng binata. Umiwas si Vespera ng tingin sabay tikhim. Kailangan mo lang mapaputok ang 3 lobo na pareho ng kulay. Okay. Malalim ang tinig ng binata at sa pandinig ni Vespera ay tila ba nangaakit na yon. Guide my hand. Nanginginig man, ginayad niya nga ang kamay nito hanggang sa tumama ang dart sa isang lobo. Agad lumawak ang ngiti ni Vespera sabay baling kay Lucian na nakangiti rin sa kanya.
Lalo nang nag-init ang mukha niya kaya agad siyang umiwas. Sa pangalawang dart, tumama ulit yon sa lobo. Wow, you're good at this. Puri ni Lucian. Isa na lang po, tita. Masaya at excited na sabi ni Elian. At noong tumama ulit ng pangatlong dart sa lobo, masayang napatili si Vespera at tuwang-tuwa na nayakap ang binata. Hindi naman kasi siya magaling sa ganon. Sa katunayan, first time niya ring manalo. Nagkataon lang talaga na sinwerte siya, kaya tuwang-tuwa rin siya. Ang galing! Ang galing natin! Masaya niyang sabi kay Lucian. Yeah, you're good at it. Ngumiti pa sa kanya si Lucian. Muli siyang natulala sa nakakalunod nitong mga mata. Tita! Ang tinig ni Elian ang pumukaw sa kanya. Tita, andyan na po ang prize na nakuha nyo. Saka lang siya mabilis na lumayo kay Lucian. Sorry sir. It's okay. Si Elian ang kumuha ng prize na sobrang tuwang-tuwa kasi bunny yon. Tita, bakit po namumulang mukha nyo? Ha? Napahawak siya sa muka, saka sumulyap kay Lucian na bahagya namang umangat ang sulok ng labi. Masaya lang ako. Tsaka mainit din. Inosente namang tumango si Elian, habang muling sinulyapan ni Vespera si Lucian na nananatiling nakangisi. Masaya nga nilang sinubukan ang iba pang mga palaro doon. Nanalo pa sila ng stuffed toys kaya sobrang tuwang-tuwa naman si Elian. Sa ngayon ay nakasakay sila sa Ferris wheel. Magkatabi si Lucian at Elian. Sarap na sarap si Elian sa kinakain na cotton candy habang umaandar ang Ferris wheel. Maya-maya, huminto ito sa tuktok. Manghang tinuro ni Elian ang kalangitan na may mga bituin. It's so beautiful. Sabi ni Lucian. May bulalakaw po. Mag-wish tayo. Pinagmasda ni Vespera ang dalawa na pinikit ang mga mata para humiling. May ngiting nakaguhit sa kanyang mga labi. Unang nagmulat si Lucian at nagtagpo ang kanilang paningin. Nagwala ang tibok ng puso niya, lalo na nang gumiti ito sa kanya. Thank you for making this day memorable. Gabi na nung sila ay nakauwi. Pagod na pagod si Elian na sa sasakyan pa lang ay nakatulog na ito. Hinatid sila ni Lucian sa kanilang bahay at buhat nito si Elian na nagising na rin. Salamat po sa paghatid. Don't mention it. Good night. Inaantok pa rin si Elian nang nilapag na ito ni Lucian. Humawak ito sa kamay ni Vespera at papikit-pikit na kinawayan si Lucian. Pumasok na kayo. Hihintayin ko muna na makapasok kayo bago ako aalis. Pagpasok nila sa kanilang bahay, hindi pa rin kumakalma ang tibok ng kanyang puso. Kahit hanggang ngayon nakahiga na siya, ay mabilis pa rin ang tibok ng puso niya. Hindi makatulog si Vespera, bagaman bago lamang sa kanyang pakiramdam na ito. Hindi naman siya tanga para hindi malaman kung anong ibig nitong sabihin. Ngunit sinabi niya sa sarili na hindi dapat. Lalo na't malapit na ring umalis si Lucian. At kapag sila naman ang umalis sa isla na ito, malabo nang mag-cruise sa mga landas nila. Sa ika-6 na araw ni Lucian sa isla, marami siyang bagay na sinubukan doon, lalo na ang surfing na nagresulta ng sakit niya sa katawan. Dahil dito'y nagpahilot siya sa lola ni Vespera. Wika ni Lucian habang ang mga mata niya ay nakatuon sa labas kung nasaan si Vespera, kasama si Elian na tumutulong dito na magwalis. Ano yun, iho? Kundi niyo po sana mamasamain. Nabanggit po kasi nila sa akin na wala na raw pong magulang si Elian. Pwede ko po bang malaman kung nasan sila? Matagal nang patay ang ina ni Elian. Sanggol pa lamang si Elian nung mawala ito. Hindi ko kaano-anong kanyang ina. Isa lang siyang estranghera na napadpad sa isla na ito. Isang gabi noon, tumating siya para magpagamot sa akin. Ngunit ang karamdaman niya noon ay kailangan ng atensyong medikal. Kailangan ng mga profesional ang titingin sa kanya. Di kaya tulad ko na manggagamot lang. At dahil wala siyang kakayahang ipagamot ang sarili, nawala siya at binili niya sa akin ng anak niya.
Bagaman hindi ko kaano-anong ina ng aking apo, inalagaan namin siya ni Vespera. Sa totoo lang, wala akong alam na kahit ano pang impormasyon tungkol sa ina ni Elian, maliban na lang sa pangalan niyang Amira. Natigilan si Lucian dahil hindi niya makakalimutan ang pangalan na yon. At yon ay ang pangalan ng ex-wife niya na basta na lang siyang iniwan. Tungkol naman sa ama ni Elian, wala rin kaming alam tungkol sa kanya. Wala na rin kasing nabanggit sa akin si Amira bago siya nawala. Hindi kumibo si Lucian. Sa totoo lang, kahit ilang taon na rin ang lumipas at kahit pa sinabi ni Lucian sa sarili na naghilom na ang sugat niya, may konting kirot pa rin siyang nadarama sa tuwing naririnig niya ang pangalan na yon. Alam niya naman na nagkataon lang nakapangalan ng ina ni Elian ng ex-wife niya, pero hindi maitatanggi ang kurot ng kirot sa dibdib niya. Ayos ka lang ba, iho? Ayos lang po. Nalulungkot at naawa lang po ako para kay Elian. Awang-awa rin ako sa batang yan. Wala na siyang magulang at matanda na rin ako. Mahirap mang aminin, pero bilang na lang ang mga taon ko dito sa mundo. Pero mabuti na lang at mahal na mahal siya ng apo kong si Vespera. Parang sariling anak nang ang turing ni Vespera sa bata. Tingin ko nga'y tatanda siyang dalaga at aalagaan lang si Elian. Kaya kahit paano, nabawasan ang pangamba ko. Napangiti si Lucian sa kamuling tumingin sa magtita. Sa mga sandaling yon ay tila lalo pang lumalim ang paghanga niya para sa dalaga. She's really kind. Nung matapos mahilot si Lucian, tumambay naman siya sa tabing dagat kasama si Elian. Pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw. Alam niyo po ba, sir? May paniniwala po rito sa amin na kapag palubog ang araw, pwede ka raw po mag-wish kasi tutuparin niya to kinabukasan. Talaga? Nagwi-wish ka ba lagi? Opo, Ano naman ang inihiling mo? na sana po makilala ko po si Papa. Natahimik siya at napatitig sa batang napaka-inosente habang nakatanaw sa palubog na araw. Alam ko po na wala na si Mama at malabo rin po na muli ko siyang makasama kaya inihiling ko po na sana'y makilala ko na lang pong Papa ko. Na sana po buhay siya at magkita po kami. Kinurot ang dibdib niya dahil sa mga salita nito. Tumingin siya sa palubog na araw bago pinikit ang mga mata at saka humiling. Tiningnan siya ni Elian at kuryoso ito sa kung anong hiniling niya. Ano pong wish niyo, sir? Hiniling ko na sana matupad ang wish mo. Sana makilala mo na ang iyong ama. Lumawak ang ngiti ni Elian. Ilang sandali pa ay lumapit sa kanila si Vespera na may dalang maaari nilang kainin habang nakatambay doon. Kinabukasan ay kailangan na ni Lucian na umalis ng isla dahil kailangan din siya ng kanyang negosyo sa syudad. Ang plano niya ay next year na siya babalik dito kapag nagsimula ng construction and for the meantime, ang mga tauhan niya lang ang papapuntahin niya sa isla. Ang sadya lang naman kasi ni Lucian kaya siya pumunta dito ay para makausap niya ng personal ang mga taong nakatira sa isla. Wala siyang ibang dahilan noon. Pero ngayon, hindi pa man siya nakakaalis. Para bang gusto niya na agad bumalik. Mag-ingat po kayo, sir. Paalam ni Vespera. Ipagdarasal ko po na ligtas kayong makauwi. Salamat din po sa pag-unawa sa aming mga taga rito. Lalong bumigat ang lungkot sa kanyang dibdib, lalo na nung siya'y mapatingin kay Elian na umiiyak na. Hinawakan ni Elian ang isang kamay ni Lucian saka tiningala siya. Babalik po kayo, ha? Hintayin ko po kayo lagi rito. Lumuhod naman si Lucian sa harapan ng bata. Inabot niya ang mukha nito sa kapinahid ng luha sa mga mata nito. Hindi ako sigurado kung kailan ako makakabalik dito. Ayoko mangako pero matagal pa bago ako makabalik. Hindi mo ako kailangan na antayin dito araw-araw, Elian. Lalo pang dumaming luha sa mga mata ni Elian. Hindi po ba pwede na bumisita po ulit kayo rito sa susunod na linggo?
Humawak si Vespera sa balikat ng pamangkin at saka sa malumanay na tinig ay nagpaliwanag. Elian, may trabaho si Sir Lucian sa syudad. Hindi niya maaaring iwanan yun ng matagal. Tsaka pumunta lang siya dito para makausap tayo. Pero gusto ko pong nandito lang siya, tita. Hindi yun pwede, Elian. Dahil sa susunod, tayo naman ang aalis dito. Padami ng padaming luha sa mga mata ni Elian na naninikip na rin ang kanyang dibdib sa nakikita. I'm sorry, Elian. Pero huwag ka mag-alala. Susubukan kong bumisita ulit. Bigla siyang niyakap ni Elian at hinayaan niya lang ito. Tiningala niya rin si Vespera at saka bahagya niya itong tinanguan. Mabigat ang kanyang dibdib nung siya'y umalis sa isla. Ilang araw lang siyang nanatili roon pero naging malapit na agad sa kanya mga tao roon. Lalo na si Elian at ang tita at lola nito. Sir, ayos lang po ba kayo? 2 linggo na mula nang makabalik si Lucian. Sa loob ng 2 linggo na yon ay sobrang naging abala siya sa trabaho. Halos 2 araw nga lang siyang nanatili sa Pilipinas at nagstay na siya sa Russia dahil may trabaho rin siya doon. At sa loob nga ng mga araw na yon, sa kabila ng pagiging abala niya sa trabaho, ay hindi nawala sa isipan niya ang magtita. Ngayon lang ulit siya nangulila ng ganito. Ngayon lang ulit nabuhay sa dibdib niya ang kagustuhan na mapalapit sa isang tao. Aldi. Sir, can you cancel all my appointments for this week? Po? Bakit po? Gusto kong bumalik sa isla. Sandaling natigil at lalong nagtaka si Aldi. Pero sir, hindi ba may mahalagang meeting at deals ka ngayong linggo? Cancel them. Mariin siyang pumikit. I-clear mong schedule ko at ipahanda mo rin ang private jet. Sir, what? Hindi naman po sa nangingialam ako sa buhay niyo. Pero gusto ko lang po sana malaman. Nahulog ka na ba kay Miss Vespera? What? Naguguluhan na tanong ni Lucian. For the past 2 weeks, pansin ko na sobrang distracted ka lagi. Kahit na nagpo-focus ka sa trabaho, nahalata ko pa rin na meron kang iniisip. At nagsimula lang naman yun nung pumunta tayo sa isla. Kaya nakikita kong dahilan ay marahil nahulog ka na kay Miss Vespera. Yeah, I think maybe you're right. Wala sa loob niyang sabi. Sa totoo lang, hindi lang naman si Vespera ang hindi mawala sa isipan niya. Ganon din si Elian. Di niya nga alam kung bakit laman lagi ng isipan niya ang batang yon, gayong di naman sila matagal na magkakilala. Pero may kung ano talaga sa batang yon at kahit anong gawin niya ay di rin ito maalis sa isipan niya. At para bang lagi niya itong hinahanap-hanap. Masaya po ako para sa inyo, sir. Really? Oo naman, sir. Masaya ako na hinayaan mo ulit ang sarili mong magkagusto sa iba. Sa tingin mo ba, tama lang to? Bakit naman hindi tama, sir? Wala naman na kayo ni Ma'am Amira. Matagal na panahon na yon kaya wala naman ako nakikitang mali. Hindi siya nakakibot muling natulala. Huwag kang mag-alala, sir. Ako nang bahala sa pag-aayos ng schedule mo. Hindi nga natiis ni Lucian ang kanyang pangungulila. Bumalik siya ng isla at pagdating niya roon, agad siyang pumunta sa bahay ni na Elian. Nasa tapat siya ng pinto at nag-aalangan kung kakatok ba siya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lucian bago kumatok sa pinto. Bumukas yun at ang batang nagbukas ng pinto ay agad nanlaki ang mga mata. Sir Lucian! Bigla siya nitong niyakap kahit ang tita at lola nito ay lumapit para makita siya. Sir! Namiss po kita! Yumuko si Lucian at pinantayan ng height ng bata. Namiss din kita. Lumawak lalo mga ngiti ni Elian. Akala ko po hindi ka po dadalaw. Hindi ka maalis sa isipan ko. Kaya naisipan kong bumisita ulit sa inyo. Lagi rin po kitang iniisip, sir. At lagi ko rin pong wini-wish na sana po'y bumisita po ulit dito. Natupad na ang wish mo. Hinaplos niya ang mukha nito. Andito na ako. Ngayon na nakikita at nahahawakan niya ng bata, pakiramdam niya ay nawala rin ng bigat at lungkot na nadarama niya. Lumapit din sa kanila si Vespera. Tinangala niya ito at nginitian. Ang dalagay gulat na nakatitig sa kanya.
Sir, hindi ko po inaasahan na darating kayo. I've missed you, too. Nagkatitigan silang dalawa. Naputo lamang yon na magsalita si Lola Miranda. Pumasok ka muna, iho. Pagpasok nila sa loob, nagtaka siya kung bakit nakalagay na sa box ang mga gamit ng pamilya. Aalis po kayo? Oo, iho. Sa sunod na linggong takda naming paglipat. Sa nahanap ni Vespera na malilipatan. Malayo ho ba yun dito? May kalayuan. Hindi na rito sa isla. Mabuti na lang pala pumunta siya dito dahil kung pinaabot niya pa sa sunod na linggo, baka hindi niya na sila maabutan dito at baka hindi niya rin sila mahanap. Pumasok sa sala si Vespera na may dalang tubig sa kanya. Habang lumabas naman si Elian mula sa kwarto. Salamat. Sabi niya pagkatanggap ng tubig na binigay ni Vespera. Sir Lucian, tingnan niyo po to. Inabot sa kanya ni Elian ang kwintas. Nahanap na po ni Lola ang kwintas na iniwan sa akin ni Mama. Nariyan po sa litrato niya. Tumagal ang pagtitig ni Lucian sa kwintas bago niya ito tinanggap. Pamilyar sa kanya ang kwintas na ito. Kaya ganito na lang kabilis ang tibok ng kanyang puso. Galing sa mama mong kwintas na to? Opo, gusto ko po pakita sa inyo. Binuksan ni Lucian ang locket at nang sandaling makita niya ang picture sa loob, tuluyang nanghina ang kanyang katawan. This can't be. Ayos ka lang po ba, sir? Tanong ni Vespera. This woman. Gulantang niyang tiningnan si Lola Miranda. Siya po ba talagang ina ni Elian? Oo, iho. Siya nga. Si Amira. Nakikilala mo po ba siya, sir? Tanong naman ni Vespera. Siyang Muli niyang tiningnan ang picture. ex-wife ko. Ano? Ako rin ang nagbigay sa kanya ng kwintas na to nun. Tiningnan niya si Elian na sobrang gulong-gulo habang nakatingin sa kanya. Could it be? Kung ang dati niyang asawang ina ni Elian, meron ding chance na baka siyang ama na hinahanap nito. Ngayon ay nagme-make sense na ang mga nangyayari. Kung bakit ganito na lang ang nararamdaman niya para sa bata. Kung bakit para bang napakatagal niya na itong kilala at kung bakit sa ikli ng panahon ay minahal niya na agad ito. Siguro'y ito ang lukso ng dugo. Kung ganon, hindi kaya ikaw ang ama ni Elian, iho? Ikaw pong papa ko? Tiningnan ni Lucian si Vespera na di rin makapaniwala. Binalik ni Lucian ang tingin sa hawak na pendant bago muling tumingin kay Elian. Ikaw po ba talagang papa ko? Yumuko siya sa harap ng bata bago hinawakan ang kamay nito. Hindi ko pa sigurado pero gusto ko malaman kung ako nga bang yung ama. Tumulo ang luha sa mga mata ni Elian bago siya nito niyakap. Kahit po hindi man ikaw ang papa ko, ayos lang po yun sa akin. It was very unexpected. Kaya siguro hindi talaga siya mapakali sa lumipas na linggo dahil katadhana pala talaga na malaman niyang totoo. Na ang batang naging malapit sa kanya ng sobra ay posibleng anak niya nga. Matapos nilang magkaroon ng hinala na baka siya nga ang ama ni Elian, hindi na siya nag-aksaya ng panahon at isinama niya ng 3 sa Maynila upang makapag-DNA test sila roon. Sir, naupo si Vespera sa kanyang tabi. Kung sakali man na lumabas ang totoo at malaman mong anak mo nga si Elian, ilalayo mo ba siya sa amin? Kitang-kita sa mga mata ni Vespera ang pag-aalala at labis na lungkot. Hindi. Wala akong karapatan na gawin yan. Ama niya lang ako pero kayo ang kinalakan niya. Kung sakali man, babawi lang ako sa kanya. Magpapakaama ako pero hindi ko siya ilalayo sa mga taong nauna niyang minahal. Dahil sa sinabi niyang yon ay sumilay ang matamis na ngiti sa labi ng dalaga. Masaya po kaming marinig yan, sir. Hindi rin po kasi namin makakaya kung malalayo sa amin si Elian. Simula pa lang ay
Napapansin na ng lolang pagkakahawig niyo ni Elian. Ako rin naman yun ang unang napansin. Ang sabi pa nga ng lola para raw kayong mag-ama. Hindi ako makapaniwala na ngayon mas malaki na ang tsansa na ikaw ang ama ni Elian. Hindi ako makapaniwala na ang dati mo palang asawa ay ang ina ng batang pinalaki namin. Hindi man namin inaasahan to. Masaya pa rin kami para kay Elian. Dahil sa wakas ay natupad na rin ang pangarap niya. Masaya rin ako. Simula nang maghiwalay kami ni Amira, hindi sumagi sa isipan ko na baka ay nagkaroon kami ng anak. Bagaman nakakalungkot ang nangyari sa kanya. Kung sakali man na anak nga namin si Elian, masaya ako kasi may iniwan pa rin siya sa akin. Tsaka masaya ako na iniwan niya sa may mga mabubuting pusong bata. Sa bahay niya na natiling maglola. Wala pang alam ang magulang ni Lucian na posibleng nagkaroon siya ng anak sa dating asawa. Ang gusto niya kasi malaman nila kapag sigurado ng anak niya si Elian. Hindi rin kasi maganda ang tingin nila kay Amira matapos nga siya nitong iwanan. Baka isipin nila na hanggang ngayon ay pilit pa rin siya nitong binibilog. Nabanggit sa akin ni Amira bago siya mawala na kaya siya iniwan ng kanyang kinakasama ay dahil nagkaroon siya ng anak sa iba. Sabi ni Lola Miranda matapos niyang itanong dito kung may nabanggit na ba si Amira tungkol sa lalaking kinasama nito matapos silang iwanan. Kaya naman malaki rin ang tiwala ko na ang lalaking kinasama niya, maliban sa'yo'y hindi ama ni Elian. It's all making sense, lalo na kung ang edad ni Elian ang pagbabasihan. May malaking chance na anak niya nga ang bata. Gayunpaman, naghintay pa rin sila sa resulta ng isinagawang DNA test. Hanggang sa dumating na ang araw na yon, malalaman na nila kung anong resulta ng DNA test. Kabado si Lucian habang si Elian ay walang ideya kung anong nangyayari. Congratulations, Mr. Javier! The result of the DNA test is positive. You're his biological father. Nang sandaling marinig niya yon ay parang nawala ng lakas sa mga tuhod niya. Napaluhod siya sa harapan ni Elian at niyakap niya ito ng mahigpit. Anak! Kasabay ng pagtulo ng luha sa kanyang mga mata ay ang pagyakap niya dito ng mas mahigpit. Anak ko! Ikaw po talagang papa ko. Bahagya siyang lumayo sa anak para makita niyang mukha nito. Saka tumango siya rito. Oo anak, ako nga ang iyong tunay na ama. Sa sandaling sabihin niya yon, lalo ring dumaming luha sa mga mata ni Elian sa kaniyakap siya nitong muli. Yay! Masaya po akong nahanap na po kita, Papa. Nahanap na rin po kita sa wakas. Natupad na po ang mga wish ko. Sobrang saya ng nararamdaman ni Lucian. Oo nga at ni minsan hindi sumagi sa isipan niya na meron pala siyang anak. Pero ngayon na narito ito sa harapan niya, napakasaya ng puso niya. Handa siyang gawin ang lahat para lang mabigay niya dito ang mas maayos na buhay. Hindi niya na inalam pa ang nakaraan ni Amira, kung sinong lalaking pinagpalit nito sa kanya at kung bakit naghiwalay ang dalawa. Kasi labas na siya roon. Bumalik lang sila sa isla para personal niyang madalaw ang puntod nito at para ipangako na aalagaan niya ang anak nila. Naisip ko na siguro. Mas maganda kung hindi naaalis sa mga tao rito sa isla. Wika ni Lucian habang nakaupo sila ni Vespera sa tabing dagat at pinagmasdan si Elian na masayang nakikipaglaro sa ibang mga bata. Ha? Bakit niyo po biglang naisip yan? Looking at my son, nakita ko kung gaano siya kasaya sa mga taong nandito. Napagtanto ko na malaking parte ng buhay ng anak ko ang mga tao rito. Kaya sa halip na ilayo sila sa kanya, mas gusto kong manatili sila. Alam ko kasi na naging parte rin sila kaya lumaking mabuting bata si Elian. Pero, paano itatayo mong resort? Magtatayo pa rin ako, pero kukunin ko na lang ibang taga rito para magtrabaho sa resort. Lumawak ang ngiti ni Vespera. Sigurado po kung matutuwa lahat ng mga nakatira dito. Napakabuting tao mo, sir. At gusto ko rin na ikaw ang mamahala sa resort. Dagdag niya. Ho?
Ipagkakatiwala ko sa'yo lahat sa resort. Pero wala naman akong experience sa ganun. Tutulungan kita. Hindi naman kita pababayaan. Ngumiti si Vespera at tumango. Kung ganun ay, hindi ko po tatanggihan yan. Lalo pa tulad ng ibang taga rito. Ayoko rin na umalis sa lugar na to. Sandali siyang napatitig sa magandang mukha ng dalaga. Bago niya hinawakan ang kamay nito. Thank you so much for everything, Vespera. Maraming salamat sa inyo ni Lola Miranda. Salamat at minahal niyo ng sobrang anak ko. Wala kang dapat na ipagpasalamat sa amin, Lucian. Habang buhay kitang pasasalamatan. Katulad ng sinabi ni Vespera, sobrang saya ng mga taga-iisla nang sabihin niya na hindi na nga nila kailangan na umalis doon. At sa halip, pwedeng-pwede silang manatili roon hanggang kailan nila gusto. Siyempre, kinagulat din ng lahat na malaman na anak niya pala si Elian. Ganun pa man, masaya rin ang karamihan para sa bata. Matapos maayos ang kailangan niyang ayusin sa isla, sinama niya muli ang maglola, pabalik sa syudad at pinakilala niya na ang anak sa mga magulang niya. Sa totoo lang, galit ako kay Amira dahil sa kabila ng lahat, pinili niya pa rin na itago kay Lucian ang totoo. Hanggang sa huling sandali niya dito sa mundo. Pero nagpapasalamat pa din naman ako kasi iniwan niya ang apo ko sa inyo. At nagkaroon ng isang mabuting ina ang apo ko. Sabi ng ina ni Lucian kay Lola Miranda. At nagkaroon din siya ng mabait na lola na gaya mo. Mabilis na nagkasundong magulang ni Lucian at sina Lola Miranda. Gustong-gusto rin nila si Vespera dahil napakabuti raw nito. Nahahalata naman na ng lahat na nagkakamabutihan sina Lucian at Vespera. Walang may tutol doon kasi nga alam nilang mabuting taong dalaga. Ganun pa man, mas pinili nila na mas kilalanin munang isa't isa ng mas mabuti. Naging abala rin sila para sa tinatayo nilang resort. Pero hindi yon naging hadlang para makapag-bonding sila at syempre, makabawi si Lucian sa anak. Papa, alam mo po, sabi ng ibang tao, sobrang bagay na bagay daw po kayo ni tita. Wika ni Elian na ngayon ay nakahiga sa kanyang tabi. Really? Opo, Papa. Mabait na po kasi kayo pareho. Tsaka Papa, gusto ko rin po na maging mama si tita. Ako rin. Agad na sagot niya. Tiningala siya ni Elian. Talaga po? Yeah. Wala ako ibang gusto na maging ina sa'yo kundi siya. Mahal mo po ba si tita? Oo naman. Sobra. Lumawak ang ngiti ni Elian. Kakasal po ba kayo? Bibigyan niyo po ako ng kapatid? Hinaplos niya buhok ng anak. Ang lahat ng yan ay nakadepende sa tita mo. Pero kung ako lang, gusto ko magpakasal. At kung gusto mo na kapatid, syempre gusto ko rin. Ngayon nga na malapit na ang grand opening ng resort, ngayon na mas sigurado na si Lucian sa nadarama niya. Ngayon na alam niya nang hindi lang ito basta dahil sa pasasalamat dahil sa pag-aalaga ni Vespera sa kanyang anak. Handa na rin siyang harapin yon. Handa na siyang bigyan ng chance ang sarili na maging masaya ng buo. Sa wakas, magbubukas na ang resort. Masaya ka ba, sir? Tanong ni Vespera. Pareho sila ngayong nakaupo sa tabing dagat at pinagmamasdan ng palubog na araw. How many times do I have to tell you na hindi mo ko kailangan na tawaging sir? Nakakahiya naman kasi kung tatawagin na kita sa pangalan mo. Lalo pat ikaw ang boss namin dito. Kung ganun, Hinawakan niya ang kamay nito kaya napatingin doon ng dalaga. we should change the nature of our relationship. That way, you won't have to feel awkward calling me by my name anymore. Tumitig ito ng diretso sa mga mata niya. Naroon ang kislap at alam ni Lucia na matagal na rin itong ramdam ang nararamdaman niya. I like you, Vespera. No, that's far from enough. I'm in love with you, Vespera. Completely, hopelessly, and undeniably in love with you. Alam kong matagal mo na ring ramdam. Pasensya na kung ngayon lang ako naglakas loob na magtapat sa'yo. Ang totoo niyan, kinilala ko munang sarili ko ng mas mabuti. Inalam ko kung ano nga bang tunay na nararamdaman ko para sa'yo. Dahil ayoko masaktan lang kita sa huli. At ngayon ay malinaw na sa akin lahat. Mahal kita.
Ikaw lang ulit ang minahal ko ng ganito. At ikaw lang mamahalin ko ulit ng ganito. Gusto kong maging pamilya tayo. Gusto kong tuparin lahat ng pangarap natin ng magkasama. But before anything else, I want to court you because I want you to experience every stage of being loved. I want to show you in every way I can how much you mean to me. I don't want to rush you into a relationship. I want to earn your trust, your affection, and your heart. So, Vespera, would you allow me to court you? Bagaman nakangiti, nanunubig ang magagandang mga mata nito. Mahal din naman kita. Pumapayag akong ligawan mo ako. I love you, Vespera. Niligawan niya nga ang dalaga. Pinagmamalaki sa lahat. Trinato sa lahat ng tamang paraan na alam niya, pinaramdam niya dito kung gaano niya ito kamahal at kung gaano niya ito pinakainiingatan. At noong binigay ni Vespera ang matamis na oo sa kanya, hindi lang silang dalawa ang naging masaya, kundi ganun na rin si Elian. Alam mo po, masaya po ako na ikaw ang naging mama ko. Mahal na mahal ka po namin ni Papa, Mama. Masuyong sabi ni Elian sa ina. Ngumiti si Vespera. Mahal na mahal ko rin kayo ng papa mo. Bago ito yumuko, humalik sa noo ni Elian. Nakangiti naman si Lucian habang pinagmamasdan ang kanyang mag-ina. Sobrang saya ng kanyang puso at tila wala nang mahihiling pa dahil ngayon nga ay natupad na ang mga dalangin niya. Hindi man naging madaling lahat para sa kanila. Marami mang naging pagsubok at hadlang, lalo na sa buhay ng mag-ama. Pero ngayon, nahanap na nila ang tunay na kaligayahan sa piling ni Vespera na tila regalo ng Diyos para sa kanilang mag-ama. Isa lamang itong patunay na hindi natatapos ang buhay sa madilim na mga sandali. Dahil kahit gaano man kadilim ang ating mundo, darating pa rin ang araw na magiging maliwanag at masaya ang lahat. Lalo na kung yon ang tinadhana.